umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Book of Titus. Titus chapter number 2. Titus chapter number 2. So masaya po ako na nakita ko po muli si Nanay Mercy. Nanay Mercy, masaya po kami na nakita po namin kayo, pati si Kuya Ed, na-miss natin po sila. At walang masarap na makita sa fellowship kapag nakita natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga na-miss na mga kasamahan. So we're glad that nakapiling po namin po kayo. And pinag-aaralan po natin every Sunday morning ang Book of Titus, and nakita po natin sa chapter number 1 kung paano binigay ni Pablo kay Titus yung mga dahilan bakit niya iniwan si Titus sa island of Crete. Una, upang mag-organize ng mga churches, kasi alam natin na nung umalis si Pablo, hindi po tapos ang mga gawain. And we know from the book of Titus na kapag ka tayo ay merong na-lead sa Panginoon na mananampalat na isang tao sa Panginoon, hindi po natatapos po doon ang ating pong ministry. Kailangan po natin i-make sure na siya po ay nasa isang katawan po ng ating Panginoon sa mga local churches. Kung kayo po halimbawa ay nanganak, nanay na nanganak, may bagong silang na sanggol, yun ba iiwanan mo na lamang kasi tapos na yung trabaho mo sa panganganak? O kailangan mong alagaan ang bata na yon? At ganun din po ang prinsipyo po ng Scripture. Kung ikaw ay isang tao na hindi ka pa kabilang ng simbahan ng Panginoon, una of course, kailangan mo munang masave. Paano Brother RJ masave? Kailangan mo magsisi at manampalataya. At kung kailangan mo ng gabay, pwede pong magtanong kayo sa amin o sino man po sa bawat isa, at pwede po tayong maglaan ng panahon upang ipakita namin sa inyo kung ano ang plano po ng kaligtasan. Paano, bakit kailangan magsisi, bakit kailangan natin ng tagapagligtas at mga bagay po na yon. You can approach us and ipapakita po namin po sa inyo. At kung ikaw ay saved na at hindi ka pa kabilang ng isang church, kailangan mong maging part ng church. Yun po ang tinuturo sa atin ng Book of Titus. And by the way, disclosure lamang po, ang church po ay limited time only. Pag dumating ang Panginoong Kristo sa rapture, ang church program ay tapos na po. Naalala ninyo kung kayo pumunta sa mall, sabi nyo, ay, discounted to, next week ko na lang bibilhin. Tapos pagbalik mo next week, ay wala na. Wala ka nang maabutan. Ganon din po. Hanggat meron pong opportunity na binibigay ang Panginoon sa iyo na maging member ng church, mag-serve sa Panginoon through the church, at paglingkuran ng Panginoon at sambahin ng Panginoon through the church, gamitin na po natin. At nakita din natin po, hindi lamang to organize assemblies of believers, yun ang dahilan kung bakit iniwan ni Paul si Titus sa Crete. Pangalawa, upang mag-appoint po ng mga pastors. Nakita natin po yan sa chapter number 1. At pangatlo, na dahilan kung bakit iniwan ni Paul si Titus sa Crete ay upang i-review yung mga false teachers. And for past 2 Sundays na pag-aralan natin anong mga katangian ng mga false teachers na ito. Now, sa chapter 2 po, bumaling po ng atensyon si Paul mula dun sa mga reason why he left Titus in Crete. Paul shifts his emphasis to the importance of sound doctrine. Mapapansin niyo po, babasahin ko po ang chapter 2 verse 1, tingnan niyo po ito. But speak thou the things which become sound doctrine. Manalangin po tayo saglit and titingnan po natin yung mga bagay nito. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama dahil nasa church po kami ngayon. Salamat Ama sa kaligtasang ibinigay niyo po sa amin. Salamat Ama sa banal na Espiritu na inyo pong iniwan at siya po ang selyo po ng aming pong pananampalataya na aming kaligtasan. Salamat din Ama sa inyo pong salita na meron po kaming malayan at na pinag-aaralan po ngayon. Alam namin Ama ang privilege na meron po kami dahil alam namin sa maraming bayan, hindi po accessible ang inyong pong salita. Pero salamat sa freedom na ibinigay niyo po sa amin. We pray na sa umaga pong ito, tulungan niyo po kami, Ama, na makita namin ang kahalagahan po ng malusog na pagtuturo na nagpuproduce po ng kabanalan sa mga mananampalataya. We pray na ang banal na Espiritu ang magpaunawa po nito sa amin. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Sa Titus chapter 2 po, mapapansin niyo po dito, in-emphasize po ni Pablo kay Titus, mahalaga ang sound doctrine or malusog na katuruan na ito ang nagpo-produce ng kabanalan sa isang mananampalataya. Kung titingnan niyo po,
from verse number 2 hanggang verse number 10, of course, chapter 2, verse 1, yun po binanggit ni Paul, speak thou the things which become sound doctrine. But mapapansin niyo po sa verse 2, that the aged men, verse number 4, that they may teach. Verse number 6, yung mga young men, yung mga servant, and so on and so forth, binigyan din dito ni Pablo na itong mga people group na nasa church, young men, young women, elder men, elder women, and servant, ay kinakailangang mag-produce ng godly characters. Halimbawa po, tingnan po ninyo, yung pong mga aged men, sa verse number 2, binanggit niya na kailangan nilang maging sound in faith. Kailangan nilang magkaroon ng charity, magkaroon ng patience. Paano makukuha ng mga aged men yung mga godly characters na ito? By sound doctrine. Halimbawa, verse number 3, binanggit doon, yung mga aged men, aged women rather, kailangan nilang mag-possess ng holiness. Kailangan nilang huwag maging false accuser. Kailangan nilang huwag uminom ng alak. At kailangan nilang maging tagapagturo ng mabubuting bagay. Paano ma-attain ng mga aged women ito, yung mga katangiang iyon? Sa pamamagitan ng sound doctrine and so on and so forth, makikita po ninyo na ang sound doctrine ay napakahalaga upang mag-produce ng godly characters sa bawat mananampalataya. At titingnan po natin na alam niyo po ba na sa maraming churches po ngayon ay hindi na po makikita ang sound doctrine. And we're going to see that later on sa ating pong pag-aaral. Pero gusto ko pong pansinin nyo na itong chapter 2, bumaling si Pablo ng atensyon. Ito yung mga, chapter 1, Titus, ito yung mga dahilan bakit kita iniwan, 3 bagay. Pero ngayon, inuutusan kita na magsalita ka ng mga bagay na appropriate sa sound doctrine. Go over, dun sa chapter 1, tingnan nyo po, gumamit po dito si Paul ng but speak thou. So gumamit si Paul dito ng conjunction word na but. Isang interesting po, kapag inaral niyo po yung Greek, sa Greek po, wala pong pakialam ang sentence kung iba-iba yung arrangement ng word. Diba? Sa English grammar, halimbawa, I ate the chicken. I ate the chicken. Pag binaliktad ko yung the chicken ate me, iba na yung meaning nun. Diba? Kasi yung subject at saka yung direct object, nakabase ito sa arrangement ng word. Pero sa Greek po, wala pong pakialam nun. Sa Greek, kahit halo-halo yung word, same pa rin po ang meaning po nun. So, pero sa Greek po, inuuna sa sentence yung emphasis. Ibig sabihin, kahit iba-iba yung word arrangement ng word, usually ang mga writer, kung ano yung unang word sa sentence, na doon po yung emphasis. Now, bakit ko po binanggit po yun dito? Kasi dito po sa Greek ng original ng verse number 1, ang arrangement actually po nito ay thou, but speak the things. Sa translation, nakikita natin na but speak thou the things. Pero sa original po, ang una pong highlight at in-emphasis dito ni Paul ay thou, Titus. Ikaw, Titus. Ikaw, Titus, in contradiction ng mga false teachers that I just mentioned to you in chapter 1, ikaw, Titus. But thou, Titus. So, dito, yung unang word na makikita niyo po sa original ay yung word na thou, followed by the conjunction but. Ibig sabihin lamang dito ni Paul, but you, Titus, in contrast of the false teachers. Naalala mo, Titus, sinabi ko in previous verses, ito yung mga katangian ng mga false teachers. And ikaw, Titus, dapat iba ka sa kanila. But you, Titus, in contrast of them. So dito, sa verse number 1, nag-issue si Pablo ng another imperative, another utos. Ano yung utos dito ni Paul kay Titus? Speak, magsalita ka. Ibig sabihin po nun, meron tong idea ng oral instruction. Magsalita ka. Magbigay ka ng verbal instruction. Meron din po itong idea ng public proclamation and even ongoing teaching. Kasi yung pong imperative na speak, ito po ay nasa present tense. Pinapakita po nito na continuous action. Na Titus, gusto kita, inuutusan kita na magsalita ka continually. Ano ba? Dito, binigay ni Pablo kung ano ang kailangang isalita or banggitin ni Titus habang siya ay nasa Crete. Mapapansin nyo sa verse number 1,
Paul commands Titus to speak the things which become sound doctrine. So kung i-honor natin yung context, ano kaya yung the things that become sound doctrine? Remember, in previous verses, binanggit ni Paul in verse 14, yung mga fables at yung mga commandments of men na tinuturo ng mga false teachers. So, contextually, ito po yung nagpapakita, itong mga things that become sound doctrine, ito po yung contrast ng mga Jewish fables at ng mga commandments ng mga false and apostate men na binanggit po ng chapter number 1. Yung pong word na become, ang ibig sabihin po nun ay fitting or proper or becoming. Halimbawa, pag bumili ka halimbawa ng piyesa ng sasakyan, halimbawa, nasiraan ka ng halimbawa ng nut o bolt na pinabili ka ng mekaniko mo o dalhin mo itong bolt na ito kasi ito yung fitting or proper sa kailangan sa makina mo. At kung halimbawa, kumuha lamang ako ng iba-ibang klaseng nut or bolt na binili ko at hindi ito tugma doon sa size ng paglalagyan, do you think it would work? Of course, hindi po. Hindi ito fitting, hindi ito proper, hindi ito becoming. At sinasabi dito ni Paul kay Titus, magsalita ka ng mga bagay na proper or fitting or appropriate sa sound doctrine. Yung sound doctrine, nabanggit na natin ito previously, pag sinabi pong sound doctrine, ito po yung healthy or wholesome teaching or instruction. Nakita po natin yan previously. At dito, bigyan ko po ng diin dito na in contrast ng mga false teachers na described previously sa chapter 1, ito pong inuutos ni Paul kay Titus na huwag mong gayanin ang mga false teachers na nagbabanggit ng mga false, ng mga fables, ng mga commandments of men. Ngunit, ikaw, Titus, ay inuutusan ko na magsalita ng mga bagay na appropriate sa mga sound doctrine. Bakit? Verse number 2, that the aged men be sober. Nakita niyo po yung connection ng pagsasalita ni Titus ng mga bagay na proper sa sound doctrine na magpo-produce ng kabanalan at godly character sa mga mananampalataya. At yun po ang problema ng marami pong mananampalataya ngayon. The problem of many Christians today is the problem in the pulpit. Kasi kung ang pulpit po ay hindi po ayon at proper sa sound doctrine, imposible po itong mag-produce ng kabanalan sa mga mananampalataya. At yan po ang tinuturo ng chapter number 2. Napansin niyo po yung word na that, the aged men. Titus, magsalita ka ng mga proper sa sound doctrine upang ang mga matatandang lalaking miyembro ng simbahan dyan sa Crete ay maging sober, ay maging grave, maging temperate, and so on and so forth. Dito ikino-connect ni Paul ng kahalagahan po ng sound doctrine upang ang mga aged men, that's verse number 2, yung mga aged women, that's verse number 3, yung mga young women, that's verse 4 and 5, at yung mga young men, that's verse number 6, at even yung mga servants, verse 9 and 10, ay mag-produce ng mga godly character. That's right, man. At ngayon po umaga, gusto ko pong bigyang diin na, Brother RJ, okay, mahalaga ang sound doctrine. Pero paano ba mag-produce ng sound doctrine? Sabihin ko po sa inyo, marami pong churches ngayon na hindi mo na makikitaan sila ng sound doctrine. Sound doctrine. At ito po ang gusto ko pong daling mensahe po sa inyo na kung ang church, kung kasaan kakabilang ay nagbibigay ng instruction na mainam mula sa salita ng Panginoon, dapat mo itong tanggapin upang mag-produce ka ng godly character sa iyong buhay. Pero kung ikaw ay Kristiyano na nagpupunta ka man sa church pero hindi ka nagpe-pay attention sa godly instruction ng salita ng Panginoon, hindi ka magpuproduce ng godly character sa iyong buhay. Do you see that? Na kahit nasa tama kang church, pero hindi ka nagbibigay atensyon sa salita ng Panginoon, yung mga godly character na ito na binanggit ni Paul sa Titus chapter 2 ay hindi mo makukuha. For example, for the young women, that the young women should be discreet. Now, question, young women, do you know how to be discreet? Can you get the being discreet 101 sa iyong school? Tuturo kaya ito ng iyong school?
Ituturo kaya ito ng ngayong mga kaibigan how to be discreet. Saan mo makukuha ang instruction how to be discreet? Halimbawa, sa mga aged women, sabi ni Paul, they should be teachers of good things. Teachers of good things. Saan mo ito matututunan? Sa mga kumari mo, sa kapitbahay mo? Ituturo ba sa iyo ng mga kapitbahay mo how to be teachers of good things? Saan mo matutunan to? Sa church na nagtuturo ng sound doctrine. You see yung message dito ni Paul? Kaya napakahalaga po ang sound teaching and preaching na makikita natin. Pero ngayon po, maglalaan po ako ng panahon na hindi po lahat ng preaching na mapapakinggan nyo sa mga simbahan ay nagpo-produce po ng sound doctrine. Hindi po lahat ng message na makipapakinggan po ninyo ay nagpo-produce po ng sound doctrine. Kaya intusan ni Paul, Titus, I want you to speak the things that is appropriate sa sound doctrine. Sa mga simbahan po ngayon, kahit ano pong simbahan, called Roman Catholic, Apostate Church, Baptist Church, kahit po sa ang simbahan, meron po kayong dalawang klaseng mapapakinggan. I try to simplify it, pero meron po kayong dalawang klaseng mapapakinggan na mensahe. Yung pong tinatawag na text-driven at yung pong non-text-driven. Sa maraming simbahan, kung gusto nyo magbigay ng simple category na mapapakinggan yung simbahan, may mga preaching na text-driven at may mga preaching na hindi non-text-driven. So, Brother RJ, ano yung pagkakaiba nito? Halimbawa po, New Year ngayon, first Sunday of the year, anong mas magandang maging message? Titus chapter 2? So boring, Brother RJ. Really? Kung ako ang tatanungin nyo, Titus chapter 2? Anong kinalaman niyang Titus chapter 2 sa aking pang-araw-araw? Probably, Brother RJ, the best message for this is 2026. New Year, New Me. Wow. Mas maganda pong mensahe yan. New Year 2026, handa na ba kayo sa mensahe ko? 2026, New Year, New Me. O anong verse ang pwede kong kuhanin dito? Can you suggest? Probably Lamentation 3:23. Pwede kong gamitin yun. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Pwede kong sabihin, of course, kung gagawin mo ako ay non-text-driven preacher, gagamitin ko ang Lamentation 3, pero hindi ko i-consider yung context noon na nararanasan nila ang Babylonian captivity. Okay. Na yung Lamentation 3, ito ang peak ng tula ni Jeremiah. Ini-exhort ni Jeremiah yung kanyang mga kababayan na kahit nararanasan nila yung Babylonian captivity, ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Of course, kung ako ay non-text-driven, hindi ko i-honor yon. Sasabihin ko lang, go over Lamentation 3 and basahin natin itong verse na to. Pwede kong sabihin, gusto nyo magkaroon ng new me, kailangan nyo magkaroon ng new attitude. Yes. And I can tell a story. Pwede kong sabihin, ano yung mga attitude na kailangan nyo magkameron kayo? Ano pa? Gusto nyo ng new blessing? Point number 2, new blessing. And so on and so forth. Ito pong gantong preaching ang mapapakinggan po ninyo sa marami pong simbahan ngayon. And to prove that, meron po kayong papakinig sa inyo na isang preaching. Ito po ay preaching, kung kilala niyo po si Joel Austin, I hope na kilala, kung hindi niyo po kilala, napaka-popular po na preacher po na ito. Pero yung message po na ipapakinig ko po sa inyo, it's all about sa struggle ng mga mananampalataya. Meron ba kayong struggle? Yes. Meron ba kayo? Lahat tayo may struggle. Tingnan niyo po ang message po niya. God is getting you. None of us like to go through the wilderness, but something happens in the desert. Yes. God is getting you prepared to come out in the power of the Spirit. Some things can only take place in the dry season. The loss, the disappointment, the bad break. You may find yourself there now. You're facing pressure that you've never faced. Feels like you're at a breaking point. Can I encourage you? Angels are coming. This is not a surprise to God. He led you to the wilderness. He doesn't leave you out there alone.
He knows the pressure. He knows the struggle, the loss, the pain, what didn't work out. That load is about to be lightened. Like God did for me, you're going to feel strength that you can't explain. You're not only going to come out, but you're going to come out stronger, with greater confidence, greater courage, greater faith. So, None of us like to go through the wilderness. yan po yung example. Of course, I don't advise to listen to him. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo ano yung mga klase ng message that are not text-driven. Ito pong text-driven, isang katangian po ng text-driven, ang message po ng text-driven ay the scripture. Ang mensahe nito ay scripture. Pero ito pong non-text-driven, meron tong message, pre-chosen message, like yung message ko kanina, New Year, New Me. At kukuha ako ng selected passages sa scripture upang isupport yung aking chosen message. So dito, ang pagkakaiba ng text-driven at saka non-text-driven, ang message ng text-driven preaching is the scripture itself. Scripture itself ang mensahe. Pero dito, sa non-text-driven, meron akong selected passage that are used to support the pre-chosen message. Katulad ng kanina ni Joel Austin, meron siyang prinsipyo at patungkol sa struggle at ginagamit niya yung wilderness journey and so on and so forth upang isuporta yung kanyang mensahe. Nakita niyo yung pagkakaiba? Sa text-driven, scripture yung message mismo, pero sa non-text-driven, ito ay meron ka ng message at hahanap ka na ngayon ng passage na magsusupport sa message mo. Yun po ang pagkakaiba po nito. Ito po, ang katangian po nito, meron tong katangian ng ear-itching message. Ear-itching, nakakakiliti sa tenga. Kung ako po ang papapiliin, mas masarap pakinggan si Joel Austin kaysa preacher ninyo ngayong umaga. Nakita nyo napakinggan ninyo yung mga pagsasalita, napakasarap sa tenga. At itong katangian nito, ear-itching preaching, at hindi lamang ito, meron din itong katangian na twisted yung scripture, na dahil meron akong pre-chosen message na gustong ibahagi, na kahit yung scripture ay hindi tugma, ititwist ko yung scripture upang tumugma sa mensahe ko. Halimbawa, yung ginagamit ng mga quote. I remember yesterday, namimigay kami ng babasahin sa palengke sa Candelaria. Meron akong na-meet isang iglesia ni Cristo. At binigyan ko ng tracts at kinausap niya ako patungkol sa mga scripture. Ang dami niyang scripture passage na binanggit. At on the back of my mind, you're just twisting the scripture. You're not honoring the text, you're just twisting the scripture. Ganun po. Hindi lamang siya ear-itching, meron to katangian na tinitwist. Go over, for example, sa 2 Timothy chapter 4, regarding sa ear-itching preaching. 2 Timothy chapter 4, verse number 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Pangalawa, go over, for example, in 2 Corinthians 4:2. Ano naman yung pamamaraan ng pagtitwist? Go over in 2 Corinthians chapter 4, verse number 2. 2 Corinthians chapter 4, verse number 2. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. So Paul was saying here, hindi namin hinawakan ang salita ng Diyos ng merong pandaraya. Ibig sabihin, kung ano ang meaning ng verse ng Old Testament, ipaniliwanag namin ito ng walang pandaraya. Go over in 2 Peter 3:16. 2 Peter chapter 3, verse 16. Na bago mamatay si Peter, binigyan niya ng commendation yung mga epistle ni Paul, at binanggit niya dito yung mga tao na nagtitwist ng scripture. 2 Peter 3:16. And also in all his epistle, that's Pauline epistle, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also this other scripture, unto their own destruction. Yung word na rest,
yun ay ibig sabihin tinitwist. Na hindi tuwid ang meaning ng scripture, pero kung ire-rest ko, ititwist ko. At ito pong mga non-text driven, pwede natin itong i-categorize sa dalawa, yung mga preaching na twisted. Halimbawa, yung mga hyper-dispensationalism, na kahit para silang text-driven, when you hear the preaching ng halimbawa ng mga call, ng mga nasa hyper-grace, yung mga nasa ultra-dispensationalism, yung mga Calvinist, pag pinakinggan mo, it seems na parang silang text-driven, it seems na parang educated sila, but in reality, they are twisting the scripture. They are handling the word of God deceitfully. That's the first category po nito. At pwede natin din category, yung mga preaching na hindi talaga pinag-aralan, like a New Year, New Me. Kaya kong i-produce yun ng 5 minutes. New Year, yung New Me. It's so easy to produce that kind of lecture material. Pero ang tanong, meron bang content yun? Or it is designed for ear-itching method? At yan po, pwede natin i-categorize ito. Ang nakakalungkot po sa maraming simbahan ngayon, even Baptist churches, they're not twisting the scripture in most of the cases, pero ang nakakalungkot po, if you hear a preaching today, even Baptist church, naka-anyo na po sa ear-itching message. Na hindi siya text-driven, hindi scripture yung message, kundi kung ano ang gusto ng tao. At yung pagkakaiba po nito, go over for example, now, Brother RJ, sa dalawang ito, saan kaya makukuha ang sound doctrine? Of course, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan sa dalawa, tanungin po natin si Pablo, kasi siya ang nagsabi nun. Tingnan natin si Pablo, Acts 20:27. Acts chapter 20, verse 27. Dito sa dalawang klase ng preaching, saan kaya, Brother RJ, makukuha yung sound doctrine? Kasi nakita natin sa Titus chapter 2, kung walang sound doctrine, hindi magpo-produce ng godly characters ang mga church member. Sa dalawang ito, saan dito natin makukuha ang sound doctrine? Alin yung preaching dito ang nagpo-produce ng sound doctrine? Hindi ko po ito masasagot. Tanungin natin po sa Apostol Pablo, Acts 20:27. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Dito po, sabi niya sa mga pastor ng Ephesus Baptist Church, sabi niya, 3 years akong nag-stay sa inyo at hindi ko itinanggi o I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Pag sinabing declare, announce fully, announce clearly. Sa 3 taon kong pag-stay sa Ephesus Baptist Church, naging minister ako dyan, ni isa sa counsel ng Panginoon ang hindi ko ipinoroklama sa inyo. So in context, ano kaya yung all counsel of God na tinutukoy po dito? Sa ating panahon, ano yung all counsel of God na meron tayo? The 66 books ng Scripture. That's right. Para kay Pablo, ang message niya ay all the counsel of God, the Scripture. Wala siyang message ng kanya, kundi, sabi ni Paul, ang kanyang ipinangaral, dineklara, all the counsel of God. Go over in Acts 20, verse 20 then. Acts chapter 20, verse 20. Basahin din natin ng sabay-sabay. Ready? Read. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shown you and have taught you publicly and from house to house. So yung word na showed you, ang ibig sabihin nun, in-explain. Lahat ng magkapaki-pakinabang sa inyo, ipinaliwanag ko or dinemonstrate ko. Yung pong word na showed, nagpapakita ito ng demonstration, at yung word na taught, ipinapakita nito yung instructed systematically. Hindi ko lamang i-demonstrate sa inyo, kundi itinuro ko din sa inyo yung all counsel of God. Another verse, tingnan niyo po sa Acts 17, Acts chapter 17. So tinitingnan natin si Pablo. Para kay Pablo, siya ba ay text-driven preaching? Kasi siya nagsabi na kailangan magkaroon ng sound doctrine. Go over in Acts 17 verse 2 and 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. And Paul, as his manner was, went in unto them, And 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead,
And that Jesus, whom I preach unto you, is Christ. So napansin niyo po, anong kanyang ipinangaral sa 3 linggo sa Thessalonica? Out of the Scripture. Ang Right. text, ang kanyang mensahe, out of the Scripture. Binanggit niya dito, binanggit ni Luke, opening. Pag sinabing opening, explaining the Scripture. Pag sinabi pong opening, ang ibig sabihin nun, ini-explain ni Pablo yung Scripture. Yung word na alleging, he's setting forth proof. Hindi lamang niya ini-explain yung Old Testament sa Thessalonica, sa mga tao ng Thessalonica, ini-open niya, kundi nagbibigay din siya ng pruweba or alleging, setting forth proof. At hindi lamang doon, mapapansin niyo din sa verse number, yung word na reason. Pagka sinabing reason, nagbibigay siya ng logical argument patungkol mula sa Old Testament. Yeah. So, yan ang mga testimony ni Paul. Hindi lamang yan. Go over in Acts 28. Acts chapter 28. Acts chapter 28, verse 2 and 3. Acts chapter 28, rather, verse number 23. Acts 28, verse 23. Basahin natin. Ready? Read. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. So, kung gusto ko, dun sa napansin niyo po, yung pong word na expounding, ibig sabihin nun, ine-expose, ine-explain ang Scripture. Para kay Pablo na nagsalita ng sound doctrine para kay Titus, base sa mga testimony ni Luke at sa base sa kanyang mga sulat, alin kaya sa dalawa si Pablo? Yeah, text. Napansin nyo? Out of the Scripture. Yeah, He that's expounded the Scripture. Yep. He explained the Scripture. He showed and taught it the Scripture. He taught all the counsel of God. So kung titingnan natin po ang nagsalita ng sound doctrine, doon yung makikita na siya ay text-driven preacher. Kaya nga tingnan niyo po, for example, isang verse, 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15, nung bago siya mamatay, ine-exhort niya si Pastor Timothy kung paano dapat ang pag-aaral ng Scripture. Go over in 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Timothy, I want you to rightly divide. Yung tamang cut, tamang paghiwa, tamang pag-interpret, tamang pag-explain ng word of truth. So, dito po sa dalawang ito, ang isang bagay na makikita po ninyo, ang isang text-driven, ang Scripture po ay ine-explain. Yeah. Or ine-expound. Pero dito sa non-text driven, of course, dahil meron siyang chosen message na, ang isang mapapansin po ninyo, yung Scripture, ito ay ini-ignore. Halimbawa, dun sa message ko na ginamit ko yung Lamentation 3, hindi ko na ibabanggitin doon yung Babylonian captivity. Yeah. Hindi ko na babanggitin yung structure ng Book of Lamentation. Paano pakialam ng mga tao doon? Basta ipakita ko na sa bagong taon, may bagong pagpapala. Ini-ignore ang Scripture. Hindi lamang ito, nabanggit ko din kanina, yung Scripture dito, ito ay tinitwist. Pero dun sa mga verses na binasa po natin, sa dalawa, ano ang pamamaraan ni Pablo? Makalam natin, ini-explain niya at ini-expound ang Scripture. Dito po mapapansin ninyo, ano yung resulta ng dalawa, ng text-driven and non-text-driven. Go over in Titus 1:9, makikita niyo po dito, ang product or result ng text-driven preaching, makikita niyo po sa Titus 1:9, which is nabasa na po natin napag-aralan natin to before. Sabi niya dito, one of the characteristic or qualification of a pastor, holding fast the faithful word. Pag sinabi pong holding fast, meron kang adherence, meron kang pagkapit sa text, sa faithful word, sa salita ng Panginoon, as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Gusto kong pansinin ninyo, kung ang isang qualified pastor ay mag-a-adhere sa text
ay magkakapit sa text. Ang text ang kanyang message sa pamamagitan ng sound doctrine, magagawa niyang mag-convince at mag-exhort ng mga tao. So dito po sa Titus 1:9, ipinapakita ni Paul na ang isang tao na nakakapit sa text, nakakapit sa scripture, hindi yung kanyang sariling message ang kanyang pinipreach. Hindi preach the word, hindi ito preach the word, ito preach your message. Iba po yun. Sa isang text-driven, ang naipoproduce po nito ay sound doctrine. Sound doctrine, healthy doctrine. Ang pagkakaiba naman nito, ang napoproduce ng non-text driven, we can say na false doctrine. Pag hindi natin in-honor ang message, ang scripture rather, mauwi tayo sa false doctrine. Right. Kaya tingnan niyo po, bakit maraming cult, maraming religious group na bakit false ang kanilang tinuturo? Why? Because meron silang pre-chosen message and they just getting the scripture there and here to support their message. That's right. Pero ang napoproduce nun ay false doctrine. Pangalawang napoproduce nito, ignorance sa salita ng Panginoon. Sabi ni Hosea, sa Hosea chapter 4 verse 6, kung ikaw, ang mga tao ay napupuksa dahil sa kawalan ng kaalaman. Kawalan ng kaalaman. At dito po, gusto ko pong dalhin sa inyo, bakit po binabanggit ang mga bagay nito? Dito po ipinapakita sa atin ng Panginoon ang kahalagahan po ng church. Amen. Yeah. Kung ikaw ay Kristiyano, na you despise the assembling of believers, na kung saan dinisign ng Panginoon every gathering, merong man of God na magtuturo ng scripture, magtuturo ng text, ang message ay hindi yung kanyang sarili, kundi ang text, ang scripture mismo, at hindi despise mo to, paano ito magpuproduce ng godly character sa buhay mo? At tingnan niyo po, ang pinaka-prutas po ng text-driven, according sa Titus chapter 2, go over, last verse na po, sa 1 Timothy 6:3. Go over in 1 Timothy 6:3. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Sa 1 Timothy 6:3, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words or healthy words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Ito pong binabanggit ni Paul kay Timothy na wholesome words and doctrine according sa godliness. Ito din po yung sound doctrine na binabanggit niya kay Titus, sa Titus chapter 2. Na ang tanong, paano Brother RJ tayo magkakaroon ng godly character sa pamamagitan ng scripture? Sa pamamagitan ng scripture. Dito po makikita ninyo, halimbawa, kung ikaw ay, let's put it like this. Sa Titus chapter 2, binanggit na kailangang magkaroon ng characteristic ang mga aged women na magkaroon ng kabanalan. Magkaroon ng kabanalan. Dinisenyo po ng Panginoon na ang church sa pamamagitan ng text-driven preaching ng isang man of God, gagamitin ng Diyos ang scriptures upang ikaw ay lumago sa kanyang salita. That's right. Na magpuproduce ito ng doctrine according to godliness. Amen. Let me say this, hindi po natin pinag-aaralan ang mga scripture, Book of Titus ngayong umaga, mamayang hapon, Book of Romans, Book of Ecclesiastes tuwing Wednesday, and sa Sunday School, 1st and 2nd Samuel, at saka mga general episode. Hindi po natin yung pinag-aaralan upang lumaki lamang yung ulo natin intellectually. That's right. Yeah. Kung ikaw ay nasa church para lang lumaki ang ulo mo intellectually, you're missing the point. That's right. You're missing the design ng Panginoon. Kinakailangan na lumago ka sa pagkaalam ng, halimbawa, Book of Ecclesiastes upang makita mo ang purpose ng buhay. That's right. Upang pag nakita mo ang purpose ng buhay, na kung wala pala ang Panginoon sa buhay mo ay napakasaklap ng kalalagayan mo, magpuproduce ito ng tamang pag-iisip sa iyo. That's right. Magpuproduce ito ng sound mind sa iyo.
At yun po ang kahalagahan ng salita ng Amen. Panginoon. Yeah. So, bigyan ko po ng bilang pagtatapos po, ang napoproduce ng non-text driven ay magpo-produce ito ng shallow living. Tingnan niyo po ang mga tao na uma-attend sa isang diet, sa isang simbahan na puro non-text driven. If you observe their life is so shallow. Yes, they're energetic, they have full of fun and activity. Pag tinignan mo yung kanilang buhay, you will see in their life that they have a shallow, inconsistent, and unregenerate living. Unregenerate living. Yan po ang napoproduce. At nakakalungkot po na even maraming Baptist church na po ang nasa gantong buhay. Hinalintulad po, bilang pagtatapos, hinalintulad ng isang preacher, ang isang church na nabubuhay sa non-text-driven message na para meron kang nutrients deficiency. Halimbawa, kung ikaw ay bata, ay yung anak, pinakain mo lang ng halimbawa ng lugaw hanggang mag-20-year-old. Lugaw ng bago pagkapangalan, of course, gatas muna pala, pero pagdating niya ng 1-year-old, lugaw. And then lugaw again. Hanggang umabot ng 20-year-old, merong nutrient deficiency yun. At makikita nyo na ganun din po ang maraming churches po today, na kung saan yung message ay non-text driven na, ang message ay kung ano ang opinion, story ng preacher, at hindi na ang text ang scripture. Bilang pagtatapos, gusto ko pong i-challenge kayo na gladly ang Panginoon ay nagbibigay ng discernment po sa maraming men. At kung ikaw ay kabilang sa isang church na nag-preach ng scripture, bilang church member, huwag mong i-despise ang gathering ng church. Amen. That's Kasi kung right. ikaw, halimbawa, young women, gusto mong maging discreet, and you're missing the church all the time, and kahit nasa church ka, hindi ka nagpe-pay attention sa text, Yes. sa message, how can you know to be discreet? Brother RJ, paano maging keeper at home? Binanggit sa Titus chapter 2, keeper at home. Ibig sabihin ng keeper at home, to be the guide of the home. Dinesign ng Panginoon ng mga wives ang maging guide ng home. To be the keeper of home. Paano matututunan yun? Matututunan mo ba yun sa iyong trabaho? Matututunan mo ba yun? Especially kung ikaw ay young people, paano mo matututunan yun kung hindi ka nagpe-pay attention sa text-driven preaching? So napansin niyo po ang kahalagahan. Ang Titus chapter 2, next week pag-aaralan po natin yung mga godly characters na binanggit ni Paul para kay Titus. Pero gusto ko pong dalhin sa inyo ang mensahe na napakahalaga po ng salita ng Panginoon. And kung ang Panginoon ay nagbibigay ng chance na matutunan mo ang scripture, hindi matutunan kung ano ang idea ko. Kasi let me tell this, my opinion, my personal opinion and idea, even my experience in life is nothing. Yes, sir. At hindi ka matutulungan ng idea ko. Hindi ka matutulungan sabihin ko na, hindi kayo matutulungan ng experience ko. Hindi kayo matutulungan ng aking opinion. You know what could help you, Christian? Is the Word of God. Amen. That's right. The Word of God. So, bilang mga mananampalataya, we need to admire the Word of God. We need to admire the Word of God. Tayo kung lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa inyong pong salita na aming pong pinag-aralan. We pray na bilang mga mananampalataya, bigyan nyo kami Ama ng discernment to discern the non-text-driven preaching at yung mga text-driven preaching. And we pray na tulungan nyo po kami na makita ang kahalagahan po ng sound instruction, sound doctrine, or sound teaching upang kami po ay magkaroon ng godly character sa aming pong mga buhay. We pray na tulungan niyo po kami kung sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi paligtas. We pray na kayo magbigay ng conviction and enlightenment po sa kanila. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.